Congressman Rog voted for the impeachment of the Vice President. Ikaw naman did not sign Yes, sir. the impeachment complaint. Paliwanag mo nga bakit? Una, kami sir ni Congress Gutierrez, magkaibigan, magkasama. Walang sama ng loob sa ginawa ninyo. Nire-respeto namin ang isa't isa. Kung anong opinion niya. Position niya. Wala kaming pakialaman. Pareha kaming may talento, may kakayan, may posisyon, may paninindigan. Bakit si Colonel Busita hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara? Objective. One, nagkandak na investigation ang House of Representatives. Yung quadcom. Yes, investigation in aid of legislation. Ibig sabihin, kung may nakitang problema, tanong, baka naman may iba pang problema. Confidential funds. Hindi naman Office of the Vice President lamang. So meaning, kailangan, may nakita kang problema, magsulong ka ng batas na mariresolve ba yung problema. Why? O sige, assuming, ipa-impeach natin si Vice President Sara, na-resolve ba yung problema? Makikinabang ba ang taong bayan? Hindi makikinabang ang taong bayan. Kaya po, tayo ay naninindigan na hindi tayo pumapabor sa impeachment. Pero linawin natin, hindi po kayo bata ng mga Duterte. Binanggit nyo kanina sa akin, hindi kung magkaibigan ba kayo, sanggang dikit ba kayo ng mga Duterte, o hindi nyo sila kilala? Kilala ko lang ang mga Duterte. Sa pangalan? Opo. Pero as in personal na close? Wala po. Wala po. Ako lang talaga, Sir Alvin, simula nung maging sundalo, magpulis, naging congressman, may prinsipyo at paninindigan ako. I do not care kung sino ang tatamaan. And you serve at the Philippine National Police during the time of President Duterte. Yes. Colonel, okay. So na-witness mo yung Oplan Tokhang, ng kontrobersyal. Yes, and you were quoted as saying, sabi mo, hindi maganda yung Oplan Tokhang. May problema lang sa execution. Explain yourself. Sir, nabanggit mo hindi maganda. Maganda ang Oplan Tokhang. Oh. Yes, actually, Sir Alvin, maganda ang Tokhang. Pagka yung kapatid mo may sangkot, may intelligence information na sangkot sa illegal drugs, kakatok. Sir Alvin, yung kapatid mo, may information kami nasasangkot sa droga. Baka pwede, isurrender nyo sa amin, merong programa ang PNP. Ganon kaganda. Ang problema, hindi ganun ang hindi na-implement ng tama. Sino may kasalanan noon? PNP. Anong problema sa PNP nung panahon na yun? Alam mo, again, pare-pareho tayong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kalagayan ng taong bayan. Nandiyan kasi yung payabangan pasikatan, pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Bakit Sir Alvin? Sinasabi ko yan. Hindi man pwedeng magsalita ako sa'yo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismissed. Yan yung malinaw na patunay na may mali sa execution. So kung ikaw ang PNP chief noon, ano dapat ang ginawa mo? Na hindi nila ginawa ng leadership ng PNP noon. Wala na dapat patayan, paano ba? Una sir, dapat pag binigyan ka ng assignment, hindi kita kukotahan. Yun lang. Dapat binigyan kita ng assignment, may tiwala ako sa iyo. Do your best. Pag nakita ko, hindi ka non-performing asset ka, mahina ka, sibaking kita. Kasi, ang problema dyan, Sir Alvin, pag sinabi ko sa'yo, Alvin, kailangan meron kang accomplishment sa illegal drugs, 7 per week. Mayabang ka pipilitin mo. Masasakripisyo yung mahihina ating mga kababayan. Hihiramin ko yung sabi ni Secretary Remulla ng DOJ. Baka naman sasabihin, masyadong self-serving ako. Ano sabi ni Secretary Remulla? Hinuli ng Toscoin, Caracross, Tuesday, Thursday, drugs ang kaso. So, yan yung mga patunay, maliban doon sa statistics. Okay. Ngayon naman po, ang bilis na oras. Ngayon naman po, mga may init na usapin ng ating bansa at nais po namin malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. May 10 tanong sa inyong harapan. Maybe hindi natin maubos yung 10. Wala ng time. Subukan nating sagutin lahat sa abot ng ating makakaya sa loob ng 6 minutes. Choose one. Ako magbabasa. O pwede rin ikaw. Basta malaman kung tama yung binasa mo. Ako na o ikaw? Ano po ang pananaw ninyo sa breakup ng Uniteam? Ay, isa lang, super breakup na. Hindi maganda. Dahil hindi lamang sila nasakripisyo, pati taong bayan. Dahil sila mga leaders, pero nag-away-away, sinong ipit? Yun dapat pinagsisilbihan, taong bayan. Okay. Another one. Marami-rami pa yan.
Colonel, pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? And I'm so happy na bring up itong another facet of your personality. Hindi transportation, hindi criminality. Something to do with relationship. With respect to late Congressman Lagman, Ayo, it's it. ginagalang ko yung mga pumapabor. Okay. Pero hindi po ako pabor. Dahil, Napakahalaga ng pamilya. Okay. Parang pag naisa batas ang divorce, parang pinopromote natin yung hiwalayan. Imagine, kung yung anak mo, magpapakasal pa lang. Anak, parang hindi okay yan. Relax ka lang, daddy. May divorce naman eh. So parang hindi maganda. Dapat paigtingin, palakasin ang pamilya. Dahil pagka nasira ang isang pamilya, masisira ang buhay at kinabukasan ng anak. Ang dulo niyan, tataas ang criminality sa ating bansa. Napakahalaga po na buo ang pamilya. one more please.